Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyupo muna ang lahat. Happy Fiesta po! Palakpakan natin ang ating dakilang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Inaalala natin yung maraming pagkakataon o mga hindi nating malilimutan na mga sandali na tayo ay hinipo ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Maaaring dito sa simbahan, isang sandali na naririto kayo, nakaramdam kayo ng kakaiba, o kayo nanonood kayo sa live streaming, o kayo nagdarasal kayo kung saan man kayo naroroon. Hindi natin malilimutan, ika nga, itong ating ipinapakita sa Kanya ay pagtanaw ng utang na loob sa Kanya. Alam po ninyo, sa totoo lamang po, mula po ng Hulyo, marami na po akong pagpupulong na ginawa, meeting after meeting after meeting. Ilang buwan pa lang paghahanda itong kapistahan sa Quiapo. Mula July pa lamang po, ay talaga namang napakadami ko na pong nakilalang mga tao. Mga taong nakikita ko lamang sa TV. Yung mga naririnig ko lang sa news, mga ini-interview, mga personality, iba-iba po, mga politiko. Pero alam po ninyo, isa lang ang aming common ground. Isa lang. Isa lamang ang pagkakapare-pareho namin. Kung saan nanggagaling yan, ito man ay military personnel, ito man ay civil society, ito man ay nanunungkulan sa gobyerno o sa mga pribadong organisasyon, ospital man yan, sama-sama po iyan. Ang isa lang po talaga na ang pinagkakaisahan namin ay yung aming debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno at ang hangaring paglingkuran ang bayan ng Panginoon, ang bayan ng Diyos. Kahapon nga po, yung final meeting, senior leaders meeting kahapon. That was the final meeting before the fiesta. After 6 months of preparation, right before the final media conference or press conference, natipon po doon ang mga taong talagang sabihin na nating nanguna, nagbigay ng suporta para sa kapistahan natin. At itong mga taong ito ay talagang mayroong mga ranggo. May mga angat talaga,
kinikilala yung mga pwesto nila, at ako'y nakatingin sa kanilang ganyan, tinitingnan ko, na-overwhelm ako. May halong starstruck pa. Sabi ko, hindi ko akalaing makakasama-sama itong mga taong to sa iisang kwarto lamang. Pero sabi ko nga, isa lang talaga ang makakagawa nito. Isa lang makakagawa nito. Ang mahal na poong Jesus Nazareno. Siya lang ang makakagawa ng mga tila imposible, pero kayang-kaya niya. Mamamangha ka na lamang sa Panginoon. Sa kabilang banda, titinan natin yung Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, na parito ako para iligtas kayo at hindi ipahamak. I come to save you and not to condemn you. Condemn you. Sa kabilang banda ng ating lipunan, nandaan naman po ang culture of condemnation. Alam po nyo, merong nabubuong subculture sa Pilipinas. Maybe not just in the Philippines. Pero mas exposed ako dito sa Pilipinas eh. Yung kultura ng paghuhusga. Kultura ng paghahamak. No? Alam niyo ba yan, ano? Kultura ng panghuhusga, kultura ng panghahamak. Na yan ang iniwasan ng Panginoong Jesus when He came. Yan ang iniwasan niya, yung tayo'y husgahan at hamakin. Dahil dumating nga siya para isalba tayo, para iligtas tayo, at iniwasan niya na tayo ay hamakin at kondenahin at husgahan. Sa kabilang banda, ito nga yung kabilang banda ng lipunan, part of our subculture now, napakadali nating manghusga. Tingin po ninyo, tatanungin niyo ang inyong sarili, madali ba akong manghusga? Judgmental ba ako? Madali ba akong magkondena, manghamak, pass judgment on others? Sa tingin ninyo, tingnan niyo yung social media ninyo. Diba? Social media, Facebook man yan, TikTok man yan, ano pa man yan. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung pinakamaraming views. Pinakamaraming nanood. Karamihan po noon, mga eksena na hindi magaganda. Mga 30 seconds, 15 second, 1 minute video nakita mo sa iyong Facebook. Tapos bigla na lang nag-init ka, nainis ka, nagalit ka, at naglagay ka na lang ng comment mo doon sa tao na tinutukoy doon sa video na napanood mo. Tingnan mo yung mga comments. Huwag ka na magkomento. Mag-comment ka, tingnan mo na lang ang comments. Puro panghahamak. Tama? Puro panunuligsa. Pagkokondena. Ang napanood mo lang, 1 minutong video. Yung pangyayari, tumagal ng 30 minutos. Ang napanood mo, 1 minuto lang. 1 minuto lang. Katatapos lang po noong resulta ng bar exam. Sino po nakapasa sa bar exam na mga dito, abogado? Taas ang kamay. May mga bagong abogado ba rito? Meron ba? Alam po ninyo, marami pong abogado ngayon. Napakadami po. Hindi mo kailangan pumasa ng bar exams. Tingnan nyo na lang kung paano tayo magdahilan. Tingnan nyo na lang po. Sa loob ng bahay, tingnan nyo mga usapan ng mga magulang at saka mga anak. Di po ba? Parang mga naging abogado na kung magdahilan. Kagagaling magdahilan. Kayang paikot-ikutin ng kwento. Pahabain ang usapan. Di ba? O tingnan nyo po sa kalsada. Sa kalsada, may nahuli. Ayan, parang nagiging courtroom, parang nagiging korte ang kalsada ngayon. No, balik-taktakan ng mga nahuli, mga motorista at yung mga reinforcers, mga police officers. Talagang pagalingan.
Abay, sabi ko, dumadami na talaga ang abogado. Baka naman sumobra ang abogado dito. Sa simbahan din. Mga simbahan din. No? May mga pamantayan tayo, may mga regulasyon tayo para maging maayos, ligtas ang lahat, para itama yung ating pagpapahayag ng ating pananampalataya, palalimin yung ating pagkilala sa Diyos, palawakin yung ating mga pananaw, pero makakakita ka pa rin ng para mga abogado. Abogado. Magdadahilan, paikot-ikutin, i-customize according to one's whims and wants. Na? Tama na dyan, ha? Ano kakalabasan? Ang kakalabasan niyan, mag-aaway-away. Diyan papapasok na yung kultura ng pagkokondena, kultura ng panghahamak. Alam niyo, hindi ko malilimutan dito, noong minsan magmisa ako dito ng Sabado ng umaga. Ano yung misa natin ng Sabado ng umaga? Ingles. Sa buong linggo po, 2 lamang ang misa na Ingles sa Quiapo. Yung alas 9 at saka alas 10 ng umaga ng araw ng Sabado. Ako nagmisa, natural, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Lord be with you. Ang problema po, nagkamali yung commentator natin. Nakasagot ng wrong timing. At tila palang wrong response. Sa akin po, baliwala iyon. Nagkakamali lahat eh. Lalo pat dadalawang misa nga lang ang Ingles. Di ba? Talagang mga ano ka, kumbaga maninibago ka, lalo hirati ka sa Tagalog. Ano po nangyari? May kumuha nun sa social media. Alam niyo naman ang Quiapo. Meron tayong Facebook, live streaming, YouTube, Instagram, TikTok, pati X, yung Twitter dati. Mapapanood niyo po live ang ating misa. Ganun po kalabak ang naaabot natin. Ano nangyari po sa kanya? Kinuha yung part na yon na nagkamali siya. Basahin niyo yung comment. Nung mabasa ko, nalungkot ako. Bakit? Ang dami nagkokondena. Ang dami nangahamak doon sa commentator natin dahil lamang sa isang pagkakamali na hindi niya sinasadya at sigurado akong hiyang-hiya na siya sa kanyang sarili. Pero pinutakti siya ng bashing. Nakakalungkot. Yung commentator natin yan, magulang yan ng ilang mga anak. Pero ano pakiramdam mo kung ikaw ay anak, inaalimura yung magulang mo sa social media? Napakasakit. Ano na nangyayari sa atin ngayon? Ano na nangyayari? Ba't tayo napunta rito? Bakit napakadali nating magkondena? Ba't napakadali nating manlait? Ano nang nangyari? Is this an expression of our insecurity? Which we know is part of our culture. Yung insecurity natin. Masyado tayong mahiyain. Mababa ang self-esteem. Naakala natin kapag tayo ay nanlalait, nangahamak, tumataas yung ating pride. O lumataas yung ating value. Ba't hindi naman ganoon ang nangyayari? What is happening with us, brothers and sisters, mga kadeboto ng Poong Jesus Nazareno? Milyon-milyon tayo. Bakit kailangan nating isama sa ating nakagawian, ang ating kultura? Bakit nating isama sa pamamaraan natin ang panghahamak, panlalait, pagkokondena? What is happening with us? At ang masakit dito, ang Panginoong Jesus Nazareno dumating dito para iligtas tayo. Para ipadama sa atin, mahal kita. Kahit makasalanan ka. Pumunta ako dito, hindi dahil mabait ka. Dumating ako dito para iligtas ka at padama ko sa iyo na kahit gaano ka karumi, yayakapin kita dahil mahal kita. Bakit na nangyayari sa atin kabaliktaran? Ito ba talaga yung deboto? Deboto ng Jesus Nazareno?
o deboto ng ego ko, ng pride ko, deboto ng insecurity ko, ng yabang ko, ng fame ko? Kanino bang deboto meron tayo? O kanino, para saan ba yung debosyon natin? Sa unang misa pong ito, ng 33 misa, sa kapistahan natin, tayo po ay pinapaalalahanan naman ng nagmamahal nating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sana naman po, tularan naman natin siya. Di ba patungkol naman sa Kanya yung ating debosyon, di ba? At hindi natin gayahin yung paraan niya. Na imbis manghamak tayo, manlait, magkondena, na napakabilis nating gawin. Hindi ko maintindihan kung napakabilis nating magdesisyon. Ang bilis-bilis ng bibig natin. Ang bilis-bilis ng ating mga daliri sa pagtatype ng mga komento. Bakit hindi natin tularan ng ating Pongong Hesus Nazareno? Na kahit nagkakamali tayo, nagkakamali yung kapwa natin, hindi natin ikokondena. Kahit alam natin na masama yung kapwa natin, hindi natin hahamakin. Bagkus, kagaya ng sinabi ng Panginoon, maaawa ka, tutulungan mo, mamahalin mo, patatawarin mo, at sisiguraduhin mo, you will give assurance na hindi nawawala yung value niya. Na mahalaga pa rin siya sa Diyos. Despite and in spite of. Ang sabi ng ating ebanghelyo, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Imbis ng kultura ng pangahamak, imbis na kultura ng panlalait at pagtuligsa, bakit hindi natin pagtibayin, palaguin ang kultura ng pangunawa, pagtanggap, pagpapasensya, at pagtulong sa isa't isa?